Alright, magandang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magsisimula na para po sa ating aralin patungkol sa isang napaka-importanting topic po, no? At pero bago ang lahat po, we would like to welcome everyone ho sa patuloy ho na preventive approach ho natin, no, para dito sa Revitalize PNP Internal Cleansing Program, no, at ito ay sa pamamagitan ho ng SWIM o itong squad weekly interactive meeting, no, sa SWIM, no. And today ho ay tayo po ay masaya tayo, nasa chapter 4 na tayo. Woo! No, mula ho sa temang We Live Victoriously, no, at sinusundan ho natin itong guide nating ito, no, sa section 4-1, yung experiencing new life. So sana po sa pamamagitan nito ho, sa mga aralin ho na atin hong patuloy na binubusisi at binibigyan ho natin ng masusing pag-aaral. Sana sa pamagitan nito, all of us, no, especially those mga sir and ma'am ho na nagko-continue ho sa kanilang personal walk with God. At sana ay maranasan ho natin sa pag-aaral natin ito ang bagong buhay, no. Siyempre ho, hindi mangyayari ang karanasan na yan kung patuloy ho tayong nakabaon, no, mula po sa usapin ho patungkol sa forgiveness, no. Ang tema ho ng ating pag-uusapan ngayon is about experiencing forgiveness. Ang tanong, naranasan mo na bang nagpatawad o nagpatawad ka na ba ng buong buo? Sana po ngayon ho, nais kong hamunin ang puso ho ng bawat isa sa atin na sana ho sa leksyon na pag-aaralan natin, maranasan ho ninyo ng buong buo. Ano nga bang karanasan ang matatanggap natin pag tayo ay buong-buong nagpatawad? Bago tayo magsimula, manalangin po tayo. Let us pray. Maraming Diyos, ni Father, kami nagpapasalamat sa patuloy na ninyong gabay at sa patuloy ninyong pagpoprotekta, God. In spite na ganito may difficulty, God, nasa namin ang COVID, ang pandemic, no, sa buong mundo. And alam ko, God, kahit sa pamagitan nito, patuloy na ginagamit mo sa pamagitan ng iyong salita at ang teknolohiyang ito, God, para maiparating ng buong buo ang mensahe, ang inyong salita para po sa ikakabuti ng aming kalagayan. I pray, Father, na gabayan mo kami, samahan mo po kami, mahal ka namin. In Jesus' name, Amen. Alright, experience forgiveness. Ang tanong, kasi meron hong pag-aaral, no? Sabi ho, studies have found that the act of forgiveness can reap huge rewards for your health, no? Ayon sa pag-aaral po, napatunayan ho na ang pagpapatawad, no, ay nagbibigay ng napakaraming reward, hindi lamang spiritual pero pati sa ating physical at mental condition. Okay? Pag ikaw ay nagpatawad, it reduce anxiety, stress, and hostility. Fewer symptoms of depression, nababawasan. Okay? Lower blood pressure, stronger immune system, improve heart health. Okay? Higher self-esteem, healthier relationships. Okay? Pag ikaw ay nagpatawad. Sabi nga, forgiveness is a good medicine. It restores positive thoughts and behaviors. It reduces fatigue, disease symptoms, and medication. No? Pagka ikaw ay nagpapatawad, napakagandang medisina. It provides greater spiritual and psychological well-being. Of course, gusto natin lahat yan. Kahit dasal ka ng dasal, kung puno-puno ka ng galit, kung hindi ka nagpapatawad, nagbibigay ho ng effect yan sa iyong spiritual and psychological well-being. Pasensya na po kayo sa aming dogi-dogi. It heals emotional wounds, mga sakit ng kalooban, sakit ng puso. Okay? It cuts out and eradicate cancer cells kapag ka po ikaw ay punong-puno na negativities. Punong-puno ka ng anger, ng rage, ng hatred, ng bitterness, ay pinopromote mo po na mag-multiply ang ating mga cancer cells, no? Yun ho, malaki problema yan, no? And siyempre pag nag-forgive ka, it helps you sleep better. Yun. So sa madaling salita, to sum it up, to sum it all up, pag ikaw ay nag-forgive, according sa pag-aaral po, humahaba ng 11 years
ang iyong buhay because you give emphasis on your mental, on your spiritual, on your physical, and your psychological well-being. No? Kaya nako, ganun pala ang daming benepisyo kapag ikaw ay nagpapatawad. Okay? So para mahirap magpatawad. Madaling sabihin. Pero mahirap gawin para matulungan po tayo na mag-forgive ng mas madali. Sana po makatulong ang mga scriptures na to. Sabi ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 3 and verse 13, bearing one another, and if one has complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you. So you also must forgive. Ano sinasabi dito? Bearing one another. Magpasensyahan kayo sa isa't isa. Okay? Magpaumanhinan kayo sa isa't isa. Magintindihan kayo sa isa't isa. Magunawaan kayo sa bawat sitwasyon. If one has a complaint against another, patawarin. Okay? Meron siyang atraso, patawarin. Meron siyang pagkakautang, patawarin. Let's be quick to forgive. At ang sabi din nga dito ni Apostol Pablo, as the Lord has forgiven you, tayo pong lahat ay wala naman hindi nagkasala. Kung tayo ay handang patawarin at pinapatawad tayo ng Diyos araw-araw, dapat din mag-forgive din tayo para sa ibang tao. Okay? Ang tanong, how do we experience forgiveness? Of course, all of us would like to experience the feeling of forgiving people, forgiving someone, okay, na nakagawa sa atin ng kasakitan. Okay? Number 1, to forgive means to stop feeling angry or resentful towards someone for an offense, flaw, or mistake. Point number 1, stop feeling. Pag may kasamaan ka ng loob, may kasakitan ka, may nararamdaman kang hindi maayos, hindi maganda, number 1 guide is to stop feeling. Kung meron ka nararamdaman, hinto mo. Bakit? Kasi may snowball effect po yan. Nagmumultiply yan. Nanganganak po yan. No? Gumugulong yan. Lumalaki na lumalaki yan. And mamaya pag-usapan natin yung danger na kasama niyan. If you're feeling something na naargabyado ka, nalamangan ka, naisahan ka, galit ka, magbilang ka ng 10. Okay? Baka may masabi ka, may gawa ka. Okay? Magmumultiply ang problema. So number 1, stop feeling angry or resentful. Sabi po sa Proverbs 19 verse 11, New Living Translation, sensible people, yung mga matitinong tao, they control their temper. They earn respect by overlooking wrongs. Pag may kamalian, ang isang tao para sa iyo, may kasalanan nagawa, okay? Ang sabi dito, control their temper. Okay, i-control mo ang emosyon mo. I-control mo ang galit mo. And when people see you na nag-act ka in a way that is proper, you can earn the respect by you overlooking the wrongdoings of other people. Nagigain mo yung respect mo by parang naisip na kung ako yun siguro ganito or something, may ginawa na ako, no? Pero dahil hindi mo ginawa yun, nakakahanga at irerespeto ka ng mga kasamahan mo. Sa James chapter 1 verse 19, ito po parang sayaw lang yan. Okay? Quick, slow, slow. Okay? Sabi dito, my dear brothers and sisters, take note of this. Okay? With emphasis, take note of this. Isulat mo. Everyone. Including me. Everyone. Lahat ng katabi mo dyan. Everyone. Kasama yan. Should be quick to listen. Pag may argumento, pakinggan mo muna. Huwag mo sasabayan. Huwag mo pangungunahan. Okay? Pakinggan mo muna. Lahat ilabas niya. Quick to listen. And then slow to speak. Okay? You ask the person, kung mayroong kaguluhan, may pagtatalo, tanungin ng maayos. No? Maybe you can ask them to paraphrase their statement. Pag hindi malinaw sa'yo, pwedeng pakiulit. Slow to speak and slow to become angry. Again, quick, slow, slow. Quick to listen,
Slow to speak and slow to become angry. Hindi po yung baliktad na quick to become angry. Naku, galit na kaagad yan. Naku, delikado ko tayo dyan. Okay? Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Ang nais mo ng Panginoon na ang anger na yan, pigilan. Because ang anger ho hindi nagpo-produce ng anumang katwiran na ayaw ng Diyos ng may kaguluhan. Okay? So, ano ang dance? Ano saya? Quick, slow, slow. Quick, slow, slow. Okay? Sabi dito, quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. And number 2, real forgiveness comes from the heart. Ang tunay na pagpapatawad. Ang tinitignan talaga ng Panginoon ho, ang ating mga puso, ang laman, ang saloobin ho, ang ating mga puso. Sabi dito, since our hearts are pierced and hurt when we are offended, our forgiveness must come from the heart. We must learn to sincerely forgive if we expect to be forgiven. Okay? Sabi sa Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, slander, along with every form of malice. Ito malaking problema natin. Alisin mo anumang galit, ang muhi. Okay? Brawling, slandering. Ngayon may kapartner. Sabi rito, along with every form of malice. Na? Ibig sabihin, may galit ka na, ang tingin mo pa doon sa tao, naku, lahat ng gagawin nito masama. Kahit wala naman pala siyang masamang plano, iniisip mo may masama tong may plano to, pinagpaplanuhan nito, pinag-iisipan ako nito, sigurado ko eh. Yun po ang sinasabi dito. Pero instead, ang sabi, be kind and compassionate to one another. Forgiving each other just as in Christ, God forgave you. Yun ang pagka sinabi pong every form of malice, you tend to be suspicious. You tend to think evil thoughts, distrust, you doubt people, you fear. Okay? Meron kang fear and insecurity. Nakita nyo ho, lahat ng negative, dala-dala mo sa puso mo yan. Yung galit, nagde-develop na sa puso ho natin at hindi maganda yan, nakakapagpaikli ng buhay yan. Okay? Number 3, unforgiveness causes bitterness that defiles or spoils relationship. Okay? Ang hindi pagpapatawad, nagre-resulta ng bitterness, pait. Kahit sa friendship, nasisira. Kahit sa mag-asawa, nagkakasiraan. Pag hindi naayos, ang mga tao po ngayon, saan sila nagpupunta? Kay tulpo. Ayan, delikado. Ayun po. Okay? In John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. May kasabihan nga, the world is unfair. Ang buti-buti mo naman. Pero bakit ang mundo, pakiramdam mo, inaargabyado ka? Ganun ho talaga. Because in this world, you will have trouble. Yun ang sinabi sa book of John. But take heart, I have overcome the world. So ang sinasabi ho dito, gusto kong bigyan ng emphasis, so that in me, you may have peace. At yun ang gusto ho ng Panginoon sa atin. So that in me, kay Jesus, maranasan mo ang tunay na kapayapaan. Okay? Kaya alam nyo, yung drawing dyan, no, nakita po yung drawing, yung kadena. Yung kadena na yan, yan ang goal natin, mabasag natin yung tanikala na yan, and soon to be, lumipad na parang ibon. Yun yung goal natin. Bakit? Sapagkat tanging sa pagsunod lamang sa gabay ng Diyos, tunay na magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Okay? That is where you will experience a meaningful, no, na pagpapatawad para sa ibang tao at makakamtan mo ang kapayapaan. In Colossians 3 verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Okay? If you have any grievance against someone, di ba?
i-extend ang pagpapasensya. Sabi nga, walang perpekto. Okay? Tayo rin naman, nagkakasala din naman tayo. Sabi nga, bakit sa ibang tao? Ha? Same nature ng pagkakasala. Pagka tayo nakagawa ng kasalanan, sabi natin, oh hindi, ganito naman kasi, nangangatwiran tayo. Pero pag yung iba ang tao nakagawa ng same mistake, hindi natin mapatawad. Diba? Bakit pag tayo, nadja-justify natin, diba? So, i-remove mo natin yan, alisin natin sa puso natin at hayaan natin ang kapayapaan ng Diyos ang mamayani sa atin hong kalooban. Okay? Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace in your heart. Nais mong makatulog na mahimbing. Nais mong umuwi ng payapa na pag niyayakap mo ang pamilya mo, alam mo sa sarili mo, wala kang kaalitan, wala kang kaaway. Lahat kasundo mo. Wala kang kasamaan ng loob. Sa Hebrews 12:14-15, try to be at peace with everyone. Try to be at peace. Pilitin mo, ipaglaban mo, ipursu mo na maging payapa ka sa lahat ng tao. And try to live a holy life. No? Ito yung maintenance mo no? Pag nagkaroon ka na ng peace, no? If you have the peace of God in your heart, ang second step mo is to try to live a holy life. You will never experience living in a holy life, in a life of holy, if you are not at peace with everyone. Kung kaaway mo lahat ng tao, buong barangay, lahat ng kapitbahay, kaaway mo, that's impossible. Diba? Kailangan, you need to reconcile muna sa mga taong kaalitan, and then you live a holy life by obeying the word of God. Okay? Because no one will see the Lord without it. Yun na ang guarantee. You will never experience being with God and being with Jesus kung walang reconciliation ka para sa ibang tao. Guard against turning back from the grace of God. Let no one become like a bitter plant that grows up and causes many troubles with its poison. Kasi ang kagalitan, ang kaalitan po, nagkikreate yan ng many troubles at nagkikreate yan ng lason sa ibang tao. Okay? Kailangan nung kayo ma-reconcile. Bakit? Kasi kung hindi, nabubuhay ka ng may sakit sa puso. At ang taong may kasakitan, may dinadamdam, malakas ang tendency na manakit ng ibang tao. Pag ikaw sinaktan, ang tendency mo manakit din ng ibang tao. Hurt people. Ayan ang mangyayari sa atin. Okay? Tandaan niyo po, forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say sorry and even stronger person to forgive. Kaya pag ikaw ho ay nagpapatawad, ikaw ang tunay na matapang. Ang taong hindi kayang i-let go sa puso niya, hindi ho matapang ang tawag doon. Ang tunay na matapang, kahit alam mong mabigat gawin para sa iyo, pero i-extend mo ang iyong forgiveness. Ikaw ang tunay na matapang. Okay? Forgiveness doesn't excuse their behavior. Forgiveness prevents their behavior from destroying your heart. Kasi yan po ang number one na trabaho ni Satan sa buhay natin. To destroy our hearts, ma-dishearten tayo, maging faithless tayo, until such time makakaisip tayo, makakagawa tayo ng hindi magandang bagay. Okay? Because that's Satan's goal, to destroy our heart, to destroy our conviction, to destroy our faith. Yung pananampalataya natin para sa Diyos, sisirain niya. At yan ay nagsisimula sa puso hanggang sa umakyat sa ating kaisipan. You know, according kay Gandhi, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Kaya kung ikaw po ay nagpapatawad, ikaw ang tunay na matapang. Okay? Always forgive your enemies. Nothing annoys them so much, no? According kay Oscar Wilde, pag yung kaaway, kagalitan mo, pinatawad mo, paano ka pa niya aawayin? Pinatawad mo na siya. Ano ba sasagot niya? Alam niyo naman yung iba na wala naman sila sa Diyos.
Gusto nila yung may kaaway. May mga taong ganun. Gusto nila yung pag inaway mo, aawayin ka nila lalo. Yun ang gusto nila. At hindi lang yun. Pag inaway mo sila, abay magtatawag pa ho yan, barabarangay pa yan pag nagtawag. Okay? Pero when you forgive your enemies, so basically, wala ka ng enemy. You know, it will only annoy them. Maiirita sila, sabihin na, paano ko pa ito aawayin? Nagpakita ng kindness, nagpakita ng goodness. Di ba? According kay Oscar Wilde. You know, forgiveness simply means loving someone enough to pursue healing instead of punishment when they have wronged you. You know, it simply means loving someone enough, you know, to pursue healing. Instead na i-multiply mo yung problema, magbigay ka ng punishment, no? Ang ginawa mo, you provide healing instead of burning bridges. Yes, no? Instead of building walls, ang ginawa mo bridges, no? Instead na punishment ang binigay mo, nag-provide ka ng healing. Ano pa may sasagot niya sa iyo? Wala na, kasi nagawa mo 'yan because na-experience mo ang pagmamahal ng Diyos. Okay? Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Ang kagalitan, hindi mawawala ang galit pag tinapatan mo ng galit. Pero tapatan mo ng pagmamahal, malulusaw ang hate. Mapapatahimik mo sila. Okay? At ang peace po yan, sa'yo yan. Huwag mong hayaan na agawin, kunin ng ibang tao. Yung peace mo, ingatan mo, panghawakan mo yan. Okay? Okay? Panghawakan mo ang peace. Okay? Ipaglaban mo na wag ma-damage. Kasi yan ang goal ni Satan sa buhay po natin. Okay? To forgive is to set a prisoner free and later discovered that the prisoner was you. Kaya ang taong may kagalitan, galit. Parang ang gusto mo mangyari, parang ang sa galit mo gusto mo siyang buhusan ng kumukulong mantika, pero ang totoo, ikaw ang napapaso. The more you think of magigante, to take revenge, ikaw pala ang napapahamak. At wala kang alam, abay siya pala nag-i-enjoy na. Okay, sa buhay. Ikaw naman, dala-dala mo pa yan. Yung kasakitan na yan sa iyong kalooban. Okay? That's why forgiveness is just another name of freedom. When you forgive people, you are actually making a statement that I want freedom. Gusto ko makalaya ako dito. Gusto ko wala akong kaalitan. Okay? Kaya mga kaibigan, mga sir, mga ma'am, let us forgive. Okay? Tanong, paano? Kasi nga, pwedeng sabihin, madali. No? May process of forgiveness. How to forgive people who have hurt you. Okay? May assignment. Gumawa ng resolution letter. Kumuha ng papel. Kumuha ng ballpen. Okay? Meron tayong gagawin. Okay? Ganito po ha. Assignment. Okay? Paano ba ito papel? Pwede sa notebook. Notebook kaya? Notebook. O sa papel. Kumuha. Now, itong gagawin niyo po. Okay? Think of a person. Good or bad memories. May maganda rin naman siya nagawa. Pero, at some point, nagkasamaan kayo ng loob. Bad memories. Sulat. Okay? Express all apologies and forgiveness. May nagawa ka din. May nasabi ka nun. You ask forgiveness. You apologize. Okay? And you extend your forgiveness. Okay? Express unprocessed emotion, which includes sadness, anger, shame, guilt. Okay? Ano pa? Okay? Ano pa naramdaman mo? Okay? Unmet hopes, dreams, disappointment, frustration, and expectation.
Pare kasi ganito, no? Inaasahan ko ganito yan. Hindi ka tumupad sa usapan. Sulat mo, lagay mo yung pangalan niya sa papel. Labas mo lahat. Labas mo lahat. Kung di mo kayang tapusin, balikan mo bukas. Balikan mo yung notes. May naalala ka pa uli. Lista mo. Okay? Okay ba tayo doon? Okay? Isulat. Ilagay lahat. Okay? Pero, okay, nagawa mo na. Ito na. Never, never, never send this letter. Okay po? Never send this letter. Express mo lang, ilabas mo lang. Pagkatapos mo ilabas, sinulat mo, nilabas mo na lahat, ipag-pray mo yung puso mo. Okay? Decide today na itong taong to, pag makasalubong mo, kasi nailabas mo naman na eh. Okay? Nilabas mo na sa harap ng Panginoon. Okay? Mag-move on ka na, kaibigan. Mag-move forward na tayo. Pag nakikita mo siya, okay? Express mo ang iyong apology. Kung meron ka man nagawa at kung meron siya nagawa, express mo sa kanya yung intention mo na gusto mo magkaayos na kayo. Pero never, never, never send this letter again. Never, never, never. Okay? Yun lang po ang gagawin niyo. Isulat nyo lang. Okay? At ipag-pray mo po yung puso mo. Araw-araw, makakaramdam po kayo. It's up to you kung gusto mo siyang sunugin, kung gusto mo lamukusin, okay? O, bahala na po. Pero hindi dapat ito makarating sa kanya. Alright? Ayun po. So, we live victoriously. You know ang gusto natin. We want to experience a new life. And I am hoping na through this lesson po, no, we may all be able to experience yung forgiveness, no? At explain ko lang parang balloon yan no. Ito yung babaeng ito na may hawak-hawak na lobo, no. No, nire-release mo yan sa puso mo para gamitin ka ng Diyos sa buhay mo, no? Kasi hangga't hindi mo nire-release yan sa puso mo, pinipigilan ka niyan ni Satan para makapag-function ka pa ng maayos. Pag nirelease mo yan sa puso mo, okay, ayan na po, magkakaroon na ng healing, kagalingan sa iyong puso, sa iyong kalooban po. Alright? So maraming salamat sa pagkakataon pong ito at muli siyempre pasalamat natin sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pakikinig. And to God be the glory po. Okay. Teka. Teka lang nagre-record ako dito. Paano ko ba na-end to? Okay. Okay. Sige na. Stop share.